Sa linya natin, Weng, si Ginoong Gabriel Go, ang head ng MMDA Special Operations Group. Ginoong Go, Sir Gab, magandang umaga po sa inyo. Si Joel Siweng po ito. Magandang umaga po. Sir Joel, Ma'am Weng, magandang umaga po sa inyo and sa lahat po na nakasubaybay sa atin. Alright, simula naman ang Christmas rush dahil kahapon, unang araw ng Disyembre, ay talaga namang naranasan na natin at naramdaman na natin yung pagsisikip ng daloy ng trapiko. Hindi ka na, wala ka nang pipiliin na lugar dito sa Metro Manila, Weng. Talagang lahat po ng lugar may traffic na. Ano ba inaasahan natin ngayong panahon ng Pasko? Well, definitely, no, alam naman natin pag lumalapit na ang Kapaskuhan, we expect a bigger volume of vehicle counts traversing hindi lang po sa mga major thoroughfares natin but all throughout Metro Manila. One reason bakit po dumadagdag ang traffic or bumibigat is dumadagdag din po ang tao sa mga kalsada. Unang-una, nag-uumpisa na po yung pag-uuwi ng ating mga kababayan na galing sa ibang bansa na nais pong makasama ang kanilang pamilya this coming Christmas season. Then aside from that, same case and same scenario para po sa mga kababayan natin na galing po sa mga probinsya na nais din pong pumunta ng Kamaynilaan, not only to do their early Christmas shopping, to spend time with friends and families, but also yung iba po, yung mga madidiskarte nating kababayan na namimili po dito sa Manila, then they bring it back to the province to sell it, para meron po silang, kumbaga, temporary hanap buhay for this upcoming Christmas season. So those are just, yung mga maliliit or some of the elements kung bakit nadadagdagan po ang traffic natin dito po when it comes to the Christmas season. Okay, itong issue tungkol kasi marami na tayong ginawa, Weng. Nag-adjust na tayo ng mall hours. May mabuhay lane ka na. May mabuhay lane ka na, pero parang wala pa rin nangyayari, Sir Gab. Ano ba? Meron pa ba kayo iniisip na iba pang mga paraan o magkakaroon ba tayo ng adjustment pa rin? Dahil nga sa halos hindi rin ramdam yung ating mga ginawang adjustment dito sa problema natin sa traffic. Well, unang-una, Sir Joel and Ma'am Weng, we have to understand, ang ating mga kalsada, it was not prepared or built to cope up with the current volume of vehicles. So, for how many decades ago, yung mga kalsada natin, andyan na. Ang dumadagdag na lang po is yung mga tao at mga sasakyan. So, that's one thing na we have to consider. Bakit nahihirapan or nagkakaroon po tayo ng bottlenecks or traffic congestions? But then again, kaya nariyan po ang ating mga priority projects such as road widening, pagpapaayos ng mga tulay, and also yung improvement sa ating mass transportation system tulad ng pagbubukas po ng mga bagong LRT lines po natin, MRT lines. Andyan po ang ating mga bus terminals na inaayos po para magkaroon po tayo ng integrated terminals. So these are some of the reasons bakit nahihirapan po tayo. Kasi no matter yung enforcement po natin, like this, for this coming Christmas season, hanggang 12 na po na madaling araw tayo na nagmamando sa traffic. But still, a portion of it, it all narrows down sa ating mga infrastructure development. Yung ano bang pwedeng gawin, Sir Gab, dun sa possibility ng pagbabawas ng sasakyan sa lansangan? Kung halimbawa, alam natin na pag Christmas time na, sobra yung volume ng mga sasakyan. I know hindi natin pwedeng basta pagbawalan ng mga individual na gumamit ng kanilang sasakyan, pero nagagawa nga natin yung color coding scheme. Okay. Hindi ba pwedeng dagdagan yung ganong klase ng mga programa to lessen at a certain period yung volume ng sasakyan? Kasi talagang bulon na po kahit EDSA. Baka kako, Sir Gab, yung kasi meron tayong binibigay na hindi natin pinagbabawal, Weng, sa kalsada basta hybrid vehicle ka. Baka naman kinakailangan isama na rin natin. Diba? Kasi parang nadagdagan pa nga yung poproblemahin natin dahil hindi natin sila pinagbawalan. Meron pa nga proposal. All week, no? Joel and Sir Gab, na pati motorsiklo idama nyo na sa coding. Kasi ang motorsiklo naman is considered one vehicle din. Yes. Correct. Well, actually, tama po kayo, Sir Joel, Ma'am Weng, andyan ang unified number coding scheme natin or the number coding to do the reduction of vehicles per day sa ating mga lansangan. However, ayan nga po yung sinasabi ni Sir Joel, yung mga exemptions tulad po ng hybrid, electric vehicles. So this adds up to the volume of vehicles traversing our street. Kasi nabawasan nga natin because there's the number coding. However, yung exemption naman sa kanila, and we have to take note
mura po ang pagkuha ng mga electric vehicles or even hybrid because of the subsidy na binibigay po. On a good note, maganda po yan, environmental effectiveness, environmental effectivity ng pag-reduce ng mga iba't ibang mga aspeto, no? But however, yung volume ng sasakyan, dumadagdag pa rin po. So hopefully, in the next few months or maybe in the next few times, no, baka makapag-decide po tayo na magkaroon na rin po ng number coding reduction itong mga exemptions na binibigay natin as of the moment. Oo, kasi masyado malaki na rin ang volume nila, Joel. Ay, kasi Seriously, yung mga motor actually, din, di ba? doon na tayo papunta, Weng. Totoo Di ba? yan. Halos lahat ng mga manufacturers ngayon, kinoconsider na po yung paggawa ho ng mga electric vehicle. So doon na papunta ang tao. Sir Gab, may silbi ba yung adjustment pa ng mall hours? Kasi kahit Yes, hanggang minsan hanggang alas 11 ng gabi, traffic pa rin, Joe. Eh kasi doon ang labasan Kaya hanggang alas nga. 11 ng yung mall hours eh. Gawin kaya nating 2 a.m. Well, Hanggang 2 a.m. actually, Ma'am Weng, no, Sir Joel, ang mall hours naman po natin, aside from the adjusted opening of 1 hour delay compared to the original 10 a.m., yung pagsasara naman po nila, we encourage them to close much later. Yung iba po, 11 p.m., iba 12 midnight, or if they want, they can even close at 1 or 2 a.m. depending on the decision of the mall operators. But the reason bakit tayo nag-a-adjust ng mall hours is because para hindi sumabay yung mga dumadagsa sa mga malls, namimili, yung mga nagsha-shopping, dito po sa ating rush hours, especially, alam naman natin, iba't ibang oras na po ang labasan sa mga opisina. May nag-out ng 5 p.m., 6 p.m., yung iba nga po, 8 p.m. So that's one of the reasons. So the much later closing time will be beneficial also dahil ang ating mga kababayan, they'll be given the time, no, na pwedeng magpaliban muna ng traffic, umuwi muna, makapagpahinga din saka po sila lumabas para pumunta po sa mga malls. So based nga sa pag-aaral po ng MMDA, may silbi talaga yung adjustment ng mall hours. It Yes. helps sa reduction ng traffic. Yes, that is correct, Ma'am Weng. Malaki po ang tinutulong nito. Okay, paano naman yung clearing operations nyo? Kasi parang like mabuhay lane. Yung mabuhay lane, oh. Oo, kasi parang may Eh, mabuhay lane araw-araw tayo, naman sila hindi rin nag-clear nagagamit. eh. Nag-araw-araw nag-clear ang MMDA, kaya lang wala eh. Pagka nawala kayo, tumalikod kayo, Yun nga. bumabalik eh. Well, alam nyo, it narrows down, no? Yes, puspusan ang ating pag-clearing operation. Umaga, hapon, tanghali, gabi, nag-clearing na po tayo. So this is more than the double time na ginagawa po natin before. But we have to take in consideration also yung mga naging, kumbaga nakasanayan na po eh. Yun nga po ang lagi natin pinapaliwanag. Kung meron pong bakanting pwesto, basta na lang tayo paparada. So I think it all narrows down not only to the discipline, but also yung pagiging considerate ng ating mga kapwa motorista na kung alam naman po natin yung paparadahan natin, mga makakahambalang sa mobility or free flow of the traffic, then we have to consider finding another area to park. And aside from that, hindi lang naman po mga illegal parking ang humahambala o nagpapabagal sa flow ng traffic. But these are also yung mga sasakyang naghihintay sa gilid ng kalsada, naka-double park dahil may hinihintay lang, yung mga nag-illegal loading, unloading. So these are the aspects na kailangan din natin unti-unti ayusin at it narrows down, no, yung maging sensitive din po tayo sa mga kapwa motorista natin. Ako naman, Sir Gab and Joe, ang tingin ko dyan, pag naglipa na ang mga illegally parked sa mga kalsada, sa akin, cargo din ng barangay eh. Kasi Kayo sila yung ang mata. first Exactly. Kayo yung first mata dyan sa mismong responders, jurisdiction ninyo at hindi nyo dapat hinihintay ang MMDA na mag-clear na lansangan nyo dahil unang-una responsibilidad po niyan. Pati si Atty. Rino Abado, sabi niya, Ma'am Weng, pakitanong daw po kay Sir Gab, yung pagdisiplina sa kahabaan ng JP Rizal. Grabe daw po traffic doon kasi parking na nasasakyan yung kalsada. Ayun, JB Rizal, Sir Gab. Totoo po yan, Ma'am Weng, Sir Joel. Actually, last Friday, nag-clearing po tayo sa kahabaan ng JP Rizal from the boundary of Makati all the way going to Pateros po. And that's something na talagang medyo malala ang illegal parking. Kasi yun nga po eh, nakasanayan natin na basta na lang itabi natin ang kotse, igilid natin. Worse, yung iba hindi nga sa gilid ng kalsada eh, sinasampa pa sa bangketa. So, it not only it correlates to traffic congestion or obstruction, pero yung safety eh. Imagine natin yung sasakyan natin, iakit natin sa bangketa.
saan dadaan ang mga pedestrian. Mm. They have to go to the street or sa kalsada mismo para iwasan lang yung nakaparada. And in return, ang mga sasakyan na dumadaan, kailangan mag-slow down or kailangan din umiwas. So, it constitutes traffic also and slowing down of yung mobility ng mga sasakyan natin. O, dapat din talaga, Jo, ako ang ano ko doon, kailangan ng DILG gumamit ng latigo sa barangay. Ayo nga. Oo. Sila Kasi bastonero hindi Dapat kaya yan ng MMDA na suyurin araw-araw. Kung pagdatalikod nila, ay kukonsintihin naman ng barangay. Oo, yan. Diba? May problema na nga kayo sa EDSA. Ito, may balita rito. Oh. Yung Q-Mart daw, nasa kalsada na yung mga vendors. Kita mo yan. Hinahayaan lang daw ng mga barangay tagay pag nakatalikod na raw ang MMDA. Bumabalik din. Ayan. Sir Gab. Alam nyo, Sir Joel, Ma'am Weng, hindi lang naman po problema yan sa isang area, but most of the areas within Metro Manila, and especially itong Christmas season, alam natin, unti-unti bumubugso o biglang sumusulpot itong mga, we can call it pop-up store na lang po, no? But we have to be, kailangan din nating isipin, kung magpa-pop up tayo or mabibigyan tayo, for example, ng pwesto para mag-pop up ng isang Christmas bazaar para temporarily makapenta, definitely meron pong limitations yan kung hanggang saan lang po kayo po pwede. So that's one thing na kailangan nating implement na tama po kayo. Our agency can do so much. But yes, we are doing intensified clearing operations, yung pagmamando ng traffic, pagbabantay. However, everything will be easier and much faster kung meron po tayong tinatawag na whole government approach. Andyan po ang ating ahensya sa national level, andyan po ang barangay, andyan po ang local enforcement. Kung lahat po tayo magtutulong-tulong, I don't think hindi natin mapapatupad ito. Dapat katulong nyo barangay Kaya lang nakakadagdag pa sa problema dahil pinapabayaan nila ito. Dapat sila ang unang sumisita. Yan po ang isang ginagawa natin. Kumbaga, ang isa sa mga approach na ginagawa po natin is to tap the barangay. Kung before po, clearing na lang po tayo ng clearing. Ngayon po, when we clear, we definitely consult, nakikipag-coordinate po tayo sa barangay, and whatever the problems na nakikita natin sa kanilang mga jurisdiction, ay binibigyan po namin sila ng report and we ask and seek them for their cooperation para mapatupad po ito. Kailangan ba nating magtaas ng mga penalty para may madagdagan yung Diba? dala factor, Sir Gab? Well, Ma'am Weng, actually yung penalties natin sa illegal parking, mabigat na rin po yan Considering, Magkano for po ba? example, kung ikaw po ay nabigyan ng ticket ng illegal parking unattended, meaning wala pong driver, that's 2,000 pesos. Plus, kung may dala po kaming tow truck, kung kayo po ay na-tow, let's say sa Manila mismo, ang impounding area namin ay sa Tumana, Marikina. Imagine yung babayaran nyo sa towing fee. That will be around, probably, we're looking at around 6,500 to maybe 8,000. Mabigat na, no? Mabigat na. Plus the 2,000 ticket nyo pa. Medyo mabigat po yan kung titingnan natin. Meron ba kayong impounding sa Manila Bay? Yung impounding... Kasi pag Sir Joel, sabihin natin, sa Manila Bay po, impounding kukunin niyo po ito. Titikitan ng tahong yun doon. Doon niyo po kunin. Manila Bay. baka mapaisip po sila kung mismo sa Manila Bay ba o... Sa dagat na kukunin, Sir Gab. Pero seryoso tong problema kasi Kaya nga ang laking bagay ang nawawala po sa Pilipinas. Kada araw, bilyones dahil lang po sa Ay, traffic. sa totoo lang, no? Ewan ko Diba? kung nakatulong ito, Sir Gab, kasi ang LTFRB nagdagdag pa, Weng, na mga binigyan ng permit. Special permit. Special permit December 15 to January 4, no? At nagdagdag pa sila. Ilan ba yung TNVS na dinagdag dito? 5,000 Oo. 5,000 Tapos meron pang ilang mga pampublikong sasakyan na binigyan ng special permit. Kaya Ito ba pa ba yun? na-coordinate sa inyo? Sir Gabo, kumakamot ka na ng ulo ngayon. Sir Joel, itong step ng LTFRB to give out special permits or temporary permits, ano po to it is to cope up para mabigyan ng tamang serbisyo ang ating mga kababayan. We have to understand also, hindi naman po lahat ng ating kapwa Pilipino ay meron pong sariling sasakyan. So most of them, they have to rely on the public transportation or mga TNVS po natin. So this is it's between balancing yung economical advancement ng ating bansa, purchasing power versus ito nga pong problema natin sa kalsada, which is traffic congestion. So there should be a balancing point po sa lahat ng ito. So at the end of the day, kung dapat po mabigyan ng tamang serbisyo ang ating mga kababayan,
in both aspects, pagbigay po ng publikong transportasyon na maayos and also in the aspect of road safety at of course mobility ng mga ating mga kababayan. Yung sa mga bus ba, 'di ba may mga terminal tayo ng bus along EDSA, 'di ba Sir Gab? 'Di ba pinagbabawal po doon yung magmamaniobra sila lalabas ng EDSA tas iikot? Bawal 'yun. Yes, Ang panuntunan, magmaniobra ka sa loob ng compound ng bus terminal mo, 'di ba? Nasusunod pa ba 'yun? Kasi nakakadana ko diyan, may nagmamaniobra sa EDSA. Well, sad to say, Ma'am Weng, no, meron po talagang iilan na medyo makukulit. But these ones are on the end of the drivers na po mismo dahil hindi naman po nagkukulang ng paalala ang mga management na itong mga bus companies. I believe so. So, meron pa rin po kami nahuhuli considering yung mahigpit na pinapatupad po nating nose in, nose out. Oo. Palagay ko talaga, Weng, the key is enforcement at syempre discipline. Ano? Ano lang, disiplina, kortesiya sa bawat parang isa. ganun, Oo. ganun ang Yun ang pinakamahirap. nawawala sa atin pag nasa kalye tayo eh. Ito. May nagtatanong dito, yung bang mga U-turn, effective pa rin ba yan, Sir Gabi? Sa EDSA Yes. to ha? Tama Hindi, po. miski na meron pa rin po. saan lugar siguro, Weng, no? Marami talagang U-turn slot eh. Halos yung mga intersection nga sinara na eh. Totoo. Tama po kayo. There are still some U-turn flats sa kahabaan po ng ating mga major thoroughfares such as EDSA, Commonwealth, Quezon Avenue. Although ang nagiging problema lang po dito, to be honest, ang nakikita natin when it comes to pagmamando or ma-manage ng traffic ng ating mga enforcers, mayroon pa rin po talagang ilang motorista na probably naaalis sila sa pagmamaneho so hindi nila napapansin na they have to shift to the left or to the right to take the left turn, right turn, or even the U-turn. So nagkakaroon po ng problema yung tinatawag nating abrupt change of lane, swerving, and it constitute pagsuslow down ng traffic also. So yan po ang iilan sa mga nagiging problema rin na nakikita namin when it comes to pagpapatupad or pagmamando po ng traffic. Okay. Sir Gab, siguro marami pang pagkakataon para mapag-usapan natin yung problema ng traffic. But in the meantime, salamat sa oras mo. So Mag-ingat ka. thank you. Maraming salamat po, Sir Joel, Ma'am Weng. At mag-ingat po tayo lagi. Mabuhay po kayo. Thank sir. you. Si Ginoong Gabriel Go, head ng MMDA Special Operations Group.